Madaling sabihin na tanggihan natin madaling sabihin na tanggihan natin ang dahas, tanggihan natin ang sa armadong pakikibaka sa pagkamit ng pagbabago. Madaling sabihin ng Estado na tanggihan natin ang ideolohiyang Marxismo, Leninismo, Maoismo. Madaling sabihin na tanggihan ang armadong pakikibaka. Pero ano ba, bakit ba may nagtatanga ng armas? Hindi ba natin pinapansin na yung mga revolusyonaryo at mga revolusyon ay may mga dahilan sila bakit nagtatanga ng armas ang isang tao? Bakit may nag-aalsa? Halimbawa, sa panahon ni Bonifacio, bakit pa nag-alsa ang tao? Hindi ba dahil sa inustisya, dahil hindi sa pang-aabuso ng estado? Hindi ba natin napapansin na hindi ba natin na-realize na ang pagbabago na ating hinahanap ay minsan hindi sa mapayapang dialogo. Kung mapayapang dialogo ang in-employ ng mga revolusyonaryong ating bayani, hindi natin makakamit ang pagbabago. Pero hindi ko sinasabi na tama na agad ang bagong hukbong bayan or ang NPA. Pero recognize din natin na bakit may nag-aarmas. Unang-una sa lahat, may naalala kong dokumentaryo sa Eyewitness na merong tungkol dun sa isang rev- revolusyonaryo dati sa Zambales na yung mga kasama niya, ah, bakit sila tumangal ng armas at sumali sa bagong hukbong bayan sa NPA? Bakit? Kasi pinagbintangan silang bagong hukbong bayan. Pinatay yung mga kaanak nila. Sa pang-abuso ng militar, contradict ano ang gusto ng military is hindi sila masali. Pero nasali pa rin sila kasi binigyan mo sila ng rason, dugo sa dugo, ang syempre maghihiganti yun, dugo sa dugo. Madaling sabihin na ganito na dialogo lang Hindi mo hindi mo parang ignorante ba tayo na sa dialogo nakailang dialogo tayo, kahit nga mapayapa kahit nga mapayapa yung iba kahit nga mapayapa yung iba, dinadahas nyo pa rin. Kaya napupush sila sa pag-armas. Tap, ang madaling sa ang isang solusyon diyan is solusyonan yung hinistisya, yung korupsyon, yung imperialismo. Halimbawa, may mga magsasaka na dinadahas, pinapaalis, kinakamkam ang kanilang lupa. Ang solusyon, reforma agraryo. Isa pa, yung mga katutubo. Isa pang vulnerable sector na pwede sumali sa bagong kumbayan ay mga katutubo. Kung pinapaalis nila sila, dinadahas sila ng mga korporasyon, ayun, pwede silang sumali. Kasi, sino pa magtatanggol sa kanila? Kung ang AFP, ang hukbo, ang dapat magtanggol sa kanila ay nagtatanggol sa mga korporasyon. 'Di ba? At dapat mas recognize dapat ang mga katutubo. Meron ng batas pero hindi pa sapat na dapat i-address yung systemic injustices. Saka, unang-una sa lahat,
Ano bang ginagawa ng Estado pag nag-i-air ng kritisismo? Di ba direretag nyo? Imbes na, imbes na i-recognize ng Estado ang valid na kritisismo, anong ginagawa? Direretag. Dinadahas. Anong ginagawa sa mga nagsasalita? Dinadahas. Direretag. Diba? Anong produktibong solusyon doon? Anong produktibong gawain yun? At saka gagawa nyo kami ng ganyang infographics. Say no to CCP and PENDF without recognizing what they fighting for. 'Di ba? Ilang dekada na sila. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sila tumatagal? Hindi ba kayo nagtataka? Kung, kung ignorante pa rin kayo, bakit sila tumatagal? Magtaka na kayo. I mean, kahit mag-establish pa ng isa pang NTF-L CAC, kahit mag-establish pa ng isa pang katulad ng NTF-L CAC, hindi mawawala ang bagong hukbong bayan. Mag-a-anniversary sila, mag-celebrate sila ng anniversary at mag-a-ambush sila ng mga sundalo dyan. Kung walang maayos na peace talk, so hindi genuine, kahit hindi nagkakaroon ng systemic na pagbabago, hindi ko sinasabing suportahan nyo ang bagong bayan, hindi ko sinasabing suportahan nyo yung CPP at PNDF. Hindi ko rin sinusuportahan, hindi rin ako agree, hindi rin ako agree na magtanga ng armas, pero well, ang conclusion ko dyan, recognize the cause. Hindi yan gawa-gawa. Recognize the cause. Recognize what's the injustice happened over the last decade and have a genuine peace deal. 'Di ba? Makikita naman yun kung genuine eh. Kung hindi genuine, hindi talaga hindi talaga mag hindi talaga mag-ano yan, tatagal yan, tatagal.